Muli po, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Amen? And binabati din po natin ngayon, yung mga kapatid po natin ngayon po na nanonood, nasa FB Live. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa inyong lahat, mga kapatid. Hallelujah! Muli po, palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Amen! Hallelujah! So, praise God po, no? At muli, tayo po ay manalangin po. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Sa gabi na ito, Panginoon, salamat at muli, Panginoon, binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagbahagi po ng salita mo sa gabi na ito dito sa iyong bahay-sambahan. Panginoon, inaanyayahan po namin sa mga oras na ito ang Banal Espiritu mo na malahiyang kumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Dalangin namin na ang bawat isa sa amin ay puspusin mo ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, hipuin niyo po ang bawat isa sa amin, buksan mo ang kaming mga puso, ang aming isipan, Panginoon, na anuman ang maririnig namin na salita mo, Panginoon, ito ay titimo sa aming mga isip, sa aming mga puso, Panginoon. At ang salita mo na ito, Panginoon, ay aming bibit-bitin, Panginoon. Saan man kami pumaroon, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, ay matapang naming iahayag, Panginoon. Yung mga salita mo na nasa isip namin, Panginoon, na itinanim mo, Panginoon, ay hinding-hindi namin to makakalimutan. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Ikaw lamang ang aming itinataas sa gabi na ito. Wala na pong iba. Ikaw lamang ang aming pinupurihan, pinasasalamatan at dinadakila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. May umuugong po. Dito po. Mike. Ayun po. Okay. Maraming salamat po, Brother Ronnie. Talagang si Brother Ronnie, mabilis pa kumilos. Amen po. So, hallelujah. So, handa na po ba tayong lahat? Amen. Amen po. So, mapapansin niyo po ba na mga kapatid na maraming Kristiyano ang nanghihina at nanlalamig. Amen po. Dahil po sa mga pagsubok, dahil sa mga sitwasyon na kinaharap ng bawat isa, at dahil din po sa mga kasalanan na ginagawa po. Amen? At yung kaaway, yung kaaway, ang may kagagawan po ng lahat ng ito. And tayo, hinahayaan lang po natin at pinababayaan lang po natin. Tama po? Kaya si Satanas, sinisira, winawasak niya tayo unti-unti. Pero hindi natin napapansin yung mga bagay na yon. Amen? Kaya kapag nangyari po yun, nalalayo. Tama po? Nalalayo tayo sa Panginoon. Pero paalala lang po, hindi ang Panginoon ang lumalayo sa atin, kundi tayo mismo ang lumalayo sa ating Panginoong Hesus dahil sa kasalanan na ginagawa po natin. Amen po? So, kapatid, hindi pa huli ang lahat. Ang kailangan po natin, bumalik po tayo sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kung alam mo na ikaw ay nanghihina, kung ikaw ay nanlalamig, kapatid, humakbang ka patungo sa Panginoon. Hindi umatras. Tama po? Amen? So, tayo po ay pumunta sa aklat po ng 1 Peter 5:8. Ayan po. Sabi po dyan, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umaatungal at aligid na naghahanap ng masisila.
niyo po yun? Di ba nakakagulat? Nagulat po ba kayo? Kahit po ako nagulat. Amen po. So bawat isa po sa atin, binibigyan po tayo ng paalala o pinapaalalahanan po tayo ng sumulat ng aklat na ito. Si Pedro po yung sumulat nito. Okay po, no? Pinapaalalahanan po tayo na maging handa. So, ang pagiging handa po ay napakahalaga para sa ating mga Kristiyano. Bakit po natin kailangang maging handa? Okay? So, para malabanan natin ang lahat ng gawa, lahat ng pakana ng dyablo. Maging mapagbantay tayo sa lahat ng oras dahil ang kaaway, anytime pwede yan sumalakay sa atin. Amen po? So, meron po tayong mababasa sa Job, chapter 1, verse 7. Sabi po dyan, tinanong ni Yahweh si Satanas, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas. So, tingnan niyo po mga kapatid. Bakit nagpapabalik-balik si Satanas dito sa daigdig? Kasi po, si Satanas, hindi po yan basta umaatake. Amen po? Hindi yan basta umaatake ng biglaan. Naghahanda rin po yan si Satanas. Naghahanda siya kung paano niya tayo magagapi. Amen? So, yung pabalik-balik na ginagawa niya, ibig sabihin, binabantayan ni Satanas yung bawat galaw, bawat kilos, bawat iniisip natin. Hindi man niya nalalaman yung iniisip natin, pero yung iniisip mo, nakikita sa kilos ng isang tao, lalo na sa mga Kristiyano. Naghihintay si Satanas para umatake, para kapag nakita niya na ang bawat isa sa atin ay nangihina. Kapag nakita ni Satanas na tayo ay mahina, unti-unti na siya umaatake na hindi natin namamalayan. Amen? So nakita niyo po yung isang leon. Sino po dito na nakapanood na bago kainin ng isang leon, yung isang hayop, meron siyang style. Diba? Meron siyang style. Kapag may nakita yan na isang pagkain niya, kasi pagkain niya, hayop din po diba? Hindi yan basta tatakbo ng biglaan. Kasi kanina, pinanood ko po. Habang nanonood ako, nakalimutan ko na itong devotion ko. So, ang napansin ko po, gumaganito-ganito pa po yan. Yung leon. Ngayon po, dahan-dahan po siyang lumalapit doon sa hayop na kakainin niya. Kapag yung hayop, alam niyo po yun, na mahinga. Natuwa kasi ako yung leon kakaiba. Para siyang yung tao na, halimbawa kapag may gugulatin tayo, hindi katulad dito po, no? Talagang biglaan Diba? So, kapag may gugulatin ka, diba? Dahan-dahan kang lumalakad. At kapag nandun ka na, diba? So, ganun yung ginagawa po ng leon. Unti-unti, lumalapit siya hanggang pwede niya nang kainin. So, si Satanas, ganun din po. Unti-unti, hinihintay niya yung bawat isa sa atin na kapag mahina na tayo, doon siya sumasalakay. Bakit po? Kasi
kapag mahina na tayo, wala na tayong laban. Amen? So bakit ko po nasasabi to? Kasi sa naranasan ko po. Amen? Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Tayong lahat, nagpapasalamat dahil meron tayong Panginoong Hesus na handang magtanggol sa atin. Sa bawat salakay ni Satanas, ang Panginoon, pinoprotektahan niya ang bawat isa sa atin. Amen po? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So tayo po ba mga kapatid? Kung si Satanas, pabalik-balik dito sa daigdig, di ba ang tiyaga po ni Satanas? Matyaga po siya. Hindi siya napapagod kahit pabalik-balik na siya. Matyaga siya. Tayo po ba? Matyaga rin po ba tayo para sa Panginoon? Matyaga rin po ba tayo na nagbabantay? Or matutulog na lang ba tayo? Di ba po? Ang sabi dyan, maging mapagbantay, maging handa po tayo. Dahil anytime, pwedeng sumalakay si Satanas. Di ba? So, balikan po natin yung 1 Peter 5:8. Sabi po dyan, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Amen po? So, ang dyablo, umaatungal. Amen po? Ang leon po kasi ay napakadelikado, mapanganib. Tama po? Lalo na kung makikita mo lang yung mukha niya na mas malaki pa. Di ba? Kapag tinignan mo yung leon, napakalaki ng mukha eh. Di ba? Pero, hindi po yung leon yung kaaway natin po kundi si Satanas. Di ba? Kumbaga, kung titignan lang natin yung leon, yung muka ng leon at yung pangil ng leon, parang pag nakikita mo, nakakatakot. Diba? Na kapag kinain ka niyan, durug-durug yung katawan mo, yung laman mo, ultimo buto mo, kaya niyang nguyain. Diba? So, si Satanas, ganun din. Kayang-kaya niyang wasakin yung buhay natin. Tama po? Yung maliit, alam niyo po yung maliit na kasalanan, di ba po kayang-kaya niyang palakihin yan? Di ba? Hanggang pag lumaki na yan, masisira na yung buhay natin. Yung pananampalataya mo sa Panginoon, unti-unti nawawala. Yung dating pananampalataya mo na malaki, unti-unti lumiliit dahil sa kagagawa ni Satanas. Amen po? So, mga kapatid, huwag po nating hayaan na mahulog po tayo sa patibong ni Satanas. Huwag nating hayaan na lapain lang tayo na ganun-ganun lang. Amen po? Siguro kung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, hindi natin maisip na lumaban. Okay lang, sige, ganito lang yung buhay ko. Bahala ng Diyos. Di ba? Minsan ganun sinasabi natin eh. Kapag yung tipong nawawalan ka na ng pag-asa, okay lang, bahala na kung ano. Kung saan yung agos, doon na lang din. Di ba? Umaayon ka na lang. Kasi parang wala na, nawawalan ka na ng pag-asa eh. Di ba po? So, dito po, sabi po dito sa 1 Thessalonians 5:6, kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Amen po? Sabi po dyan, kailangan manatiling gising tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Kailangan manatiling gising tayo sa mga kaguluhan na nangyayari din sa paligid natin. Sa mga nararamdaman natin, kailangan maramdaman din natin kung ano yung nararamdaman ng kapatid natin. Kailangan maramdaman din natin na
kung nangihina na yung kapatid natin. Para kapag dumating ang kaaway, yung kapatid natin, alam niyo po yun? Nagaguide. Nagaguide mo yung kapatid mo. 'Di ba? Natutulungan mo siya para hindi siya salakayin ng kaaway. 'Di ba? So parang isa-isang grupo. Halimbawa, 5 po kayo, no? Sa isang grupo. Eh yung isa mahina. Tapos itong 4, malalakas. So anong gagawin ng 4? Kailangan itong 4 na to, magtutulong-tulong, palakasin yung isang mahina. Kasi po, kapag ang dyablo sa isang grupo ay nakita niya ang mahina ang isa, dahan-dahan niyang aatakihin yung mahina na yun. Tama po? Kaya kailangan, mga kapatid, magkaisa po tayo. Tama po? So, kung hahayaan lang natin na mawasak tayo, paano yung simbahan ng Panginoon? Nananalangin tayo sa Panginoon na, Panginoon, dalangin namin, magkaisa ang bawat kapatid. Pero yung nananalangin mismo sa sarili mo, hindi mo nga magawa eh. Tama po? Pinagpipray natin yung iba, pero yung sarili natin, nakakalimutan nating ipanalangin. Bakit? Hindi mo nakikita na may problema yung sarili mo. 'Di ba? Sinasabi mo magkaisa, magkaisa. Pero ikaw, 'di ba? Ikaw, nakikipag-isa ka ba? 'Di ba? So mga kapatid, saliksikin po natin yung mga puso natin. Baka hindi natin alam. May mga galit, sama ng loob, inggit, selos, puot. Nakikita mo lang yung kapatid mo, nanggigigil ka na eh. Naririnig mo pa lang yung pangalan niya, nabubwisit ka na eh. So sa ganoong paraan pa lang, pwede na tayong atakihin ng kaaway. Bakit? Hindi ka handa. Hindi ka nagbabantay. Hindi mo binabantayan kung ano yung kasalanan na meron ka. Nakikita mo yung kasalanan ng kapwa mo, pero yung kasalanan mo, hindi mo nakikita. Pilit mong itinatago. Kailangan, ibigay natin yan sa Panginoon. Gusto nating maging matagumpay ang gawain ng Panginoon sa isang simbahan? Kailangan umpisahan natin sa mga sarili natin. Amen po? Sabi nga po dyan, unti-unti, sinasalakay tayo ng kaaway, pero hinahayaan, pinababayaan lang natin. Bakit po? Kasi masaya tayo dito sa mundo. Pero bakit sinasabi na maging handa? Maging handa lang po ba tayo pagdating pagsalakay ng kaaway? Hindi po. Pinaghahanda po tayo ng Panginoon. Yes, sa pag-atake ng dyablo. Pinaghahanda tayo ng Panginoon para pagbalik natin sa Panginoon. Nandito tayo sa mundo, kailangan naghahanda, may preparation ka na pagpunta mo sa langit. Pero kung wala kang paghahanda, saan tayo pupunta? Anong mangyayari sa isa't isa? Pare-parehas po tayong sasalakayin. Sama-sama tayong sasalakayin ng kaaway. Kapag hindi tayo naging maingat. Amen po? So, alam niyo po nung binabasa ko to, Panginoon, paano po yung mga tao na gumagawa ng hindi maganda? Kapatid, ginagamit lang sila ng dyablo. Okay? Ginagamit sila ng dyablo. Hindi ba nga po, sabi sa Bible, hindi tao ang kalaban natin, kundi yung mga espiritu. Tama? Na umaatake sa mga tao. May tanong lang po ako. Paano mo mamahalin ang isang taong hindi ka ibig-ibig? Ang hirap po ba yon? Ang hirap po ba mahalin ang isang taong ayaw mo sa kanya? Ang hirap po, di ba? Pero
doon makikita ng Panginoon kung siya ay mahal mo talaga. Bakit? Si Jesus is love. Jesus is love. Tama? Kung si Jesus is love para sa'yo, yung love na meron ka, dapat na ibibigay mo yan sa tao. Kahit hindi mo gusto ang tao, kapatid. Hindi lang siya yung hinuhubog, yung ugali niya. Ultimo, ikaw, hinuhubog ng Panginoon. Yung karakter natin, hinuhubog ng Panginoon kung paano natin mamahalin yung tao na ayaw natin. Kaya ngayon, kapatid, kung may tao ka na ayaw mo, mahalin mo yan. Bakit? May galit ka? Patawarin mo yan. Bakit? Kasi pwede kang salakayin ng demonyo kahit konting katiting na galit na meron ka. Kahit inis pa yan. Pwede kang salakayin ng kaaway. Amen po? Sabi nga po natin, Panginoon, manatili ang unity, magkakaisa, pagmamahalan ng mga kapatid. Pero hindi mo naman kaya mahalin yung kaaway mo. Tama po? So, bangon na po tayo. Gising tayo mga kapatid. Gumising tayo. Di ba nga? Gumising tayo. Kung may kaaway ka, hirap kang patawarin yan, ikaw din. Hahayaan mo lang ba ang dyablo salakayin ka dahil sa galit na meron ka? Ang sarap po kaya na ang magkakapatid sa Panginoon ay sama-sama na nagmamahalan. Totoong nagmamahalan. Totoong nagkakaisa. Amen? Yan yung gusto ng Panginoon. 'Di ba? So, walang perfect na simbahan. Tama po ba? Pero, tinutulungan tayo ng Panginoon na maging banal sa pamamagitan ng kanyang salita na binabasa natin. Binibigyan tayo ng Panginoon sa tuwing tayo ay nagbabasa ng salita niya, binibigyan niya tayo ng kalakasan. Binibigyan niya tayo ng malinaw na kaisipan. Tama po? So, bakit hindi natin gamitin kung ano yung binibigay po sa atin ng Panginoon? Amen po? So tayo po bilang mga Kristiyano, makita sa atin yung tunay na pagbabago. Makita talaga sa atin na ang Panginoon nasa atin talaga. Hindi lang tuwing Sunday. Beso-beso. Tama po? Beso-beso. Yakap pa. Yung pala, no? Plus, sasabihin. Diba? Hindi man nakita ng kabeso-beso mo, ng kahag mo, yung mata na gumanon, nakikita ng Panginoon. And alam niyo po ba, kung anong reaksyon ni Satanas? Wow, ang laki. Diba? Ang laki ng mata ni Satanas. Diba? Anong gagawin ni Satanas? Yay! Tuwang-tuwa si Satanas. Alright. Diba? Sasalakayin niya na tayo. Diba? Unti-unti, yung galit na meron ka, lalaki na yan. Tama? At unti-unti, isi-share mo na yan sa kapatid mo. Hanggang unti-unti, yung sinare mo sa kapatid mo, naapektuhan na rin yung kapatid mo. Ay, ganun ba? Talaga? Napansin mo? Ay, ano ba yan? Ba? At doon sa kapatid na isinare mo, na-ishare niya rin sa iba. Ano nangyari? Nagkaroon ng kampi-kampihan na. Diba? So anong mangyayari? Sa palagay niyo ba, panalo ba tayo? Hindi. Talo tayong lahat. Bakit po? Hinayaan natin si Satanas. Tayong lahat na makaisa siya sa atin. Naakala mo, kapag may nasabi ka, nakita mo yung kapatid mo na nangihina na problemado. Tapos nararamdam mo, karma. Kasi hindi siya sumusunod. Diba?
Hindi po. Kailangan tulungan po natin ang bawat isa po sa atin. Amen po? Alam niyo po, nakita ko po yung nangyari talaga sa akin na ang laki na itinuro ng Panginoon. Nagkwento ko nga po kay Pastor Nex kanina na sabi ko, Pastor, nung nag-pray ako sa Lord, umiyak ako ng umiyak. Pinalala ng Panginoon sa akin yung Mark 16, 17, 18. Diba ganun ka noon? Alam niyo po yun? Kayang-kaya mong palayasin ng mga demonyo sa pangalan ni Jesus. Kasi mayroon kang kapangyarihan na ibinigay sa iyo ang Panginoon. Kaya ginagagawa mong magpalayas ng mga demonyo. So, kung may kapangyarihan tayo, di kayang-kaya nating gapiin yung ginagawa ng kaaway. Halimbawa, meron kang kapatid. Merong sinabi na hindi maganda. Kasi minsan ang chismis, pag narinig mo, ang lutong Parang chicharon. Ang sarap-sarap. Aminin po natin, ang chismis, masarap pakinggan. Bakit? Kasi sa chismis, hindi mo alam, si Satanas, meron siyang ingredients na nilagay para sumarap. So, dahil hindi tayo ganon, karunong magpanlasa, hindi mo nalasahan. So, nguya ka lang ng nguya. Diba? Nguya ka ng nguya. Hindi mo alam, dahil sa sarap na yon, unti-unti nalalason ka na. Nalalason na yung isip mo, kapatid. Nalalason na yung puso mo. Tama? Unti-unti, bumibigay ang katawan mo. Bakit? Dahil dun sa lason na inilagay ng kaaway sa isip natin, sa puso natin. Kaya unti-unti, nangihina na tayo. Tama? Hindi naman pwede pag nilason ka. Tegok agad Diba? Unti-unti, may sakit. Sakit. Diba? Unti-unti. Unti-unti, pinapatay tayo ng dyablo, mga kapatid. Diba? So, kaya kailangan gumising tayo. Umaksyon tayo, mga kapatid. Amen? So, kung mga bawat pagsubok na nararanasan natin, hindi yan naranasan lang para wala lang. May matututunan tayo. Kung ano yung natutunan mo, i-action mo. I-apply mo. Hindi lang yung nangyari na nga Okay lang. So, gusto mo ba maulit pa? Ang hirap po nun Grabe. Alam niyo po, umiiyak ako sa Lord. Nasabi ko na tuloy sa Panginoon, Panginoon, talaga bang lingkod mo ko? Bakit ganito nangyayari sa akin? Diba? Parang hinang-hina po ako, pagod na pagod ako. Paano hindi ka mapapagod? Pastora Lisa, kung ano-anong inuuna mo Ito lang yung pinagagawa ko sa'yo. Gusto mo lahat, buhatin mo na. Diba? Parang sa trabaho po yan. Ito, wala na po to. Parang sa trabaho. Pero tama naman pag nagtrabaho ka, syempre, ibigay mo yung best mo. Diba? Kasi meron akong nabasa na trabaho ka ng trabaho, binigay mo na yung lakas mo hanggang magkasakit ka. Hindi ka pa rin nagmamayari ng kumpanya. Bakit ka magmamayari? Hindi naman sa'yo yun. Diba? So, iba yung mindset ng mga tao. Kasi nga, kakambal, andyan si Satanas. Diba? So, nasa atin, kung tayo po ba ay susunod sa Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon, manatili tayong gising. Gising sa katotohanan. Gising sa mga nangyayari sa paligid natin. Aminin natin, bawat isa sa atin, may mga kasalanan tayo na nagagawa. Ikaw at ang Panginoon lamang ang nakakaalam. Siyempre, merong chismis din dyan. Merong CCTV. Si Satanas,
Kala mo lang, dalawa lang kayo ni Lord? Si Satanas. Nakaganito siya, oh. Diba? Wala tayong kawala. Kaya ang kailangan natin, maging handa, maging mapagbantay tayo. Amen po? Para kapag umatake si Satanas, hindi niya tayo maiisahan. Kaya kapatid, ngayon po, kung meron kang galit, sama ng loob, sa kapwa mo, sa kapatid mo, sa pastors mo, sa leaders, huwag tayong mahiya. Oras na po para basagin na natin kung anong meron ka sa loob-loobin mo. Dahil kapag hindi mo winasak yan at hindi mo tinapon, ikaw din. Ikaw ang talo. Tama po? Ikaw ang talo. Amen? So, kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, yun po yung gawin natin. Amen? So, natatakot ka ba? Lumapit sa kapatid, sa kaaway mo? Dahil galit ka sa kanya, natatakot ka ba? Kapatid, huwag kang matakot. Nilalagay lang ng kaaway yung takot sa isip mo. Pero alam mo ang ginagawa ng Panginoon? Go! Sige, gawin mo. Diba? Ano po ba tawag doon sa mga cheers? Ano yun? Cheer dance? Ayun, sini-cheer ka ng Panginoon. Diba? Go, go, go. Go, go, go. Diba? So, kailangan, sige, diba kapag naglalaro ka, diba kapag merong, alimbawa sa basketball, diba pag naglalaro, may mga sumisigaw na, go, shoot, shoot. Diba? So, napapalakas tayo. Amen? So, ganun din ang Panginoon. Chini-cheer niya tayo, tapos napapalakas din tayo. Sige, sige, lapit ka, lapit ka. Tanggalin mo yung pride mo. Sige, go. Diba? Palitan mo ng Ariel para mas maputi. Diba? Biro lang po. Una-una, tanggalin yung pride. Kapag may pride, ang hirap eh. Ang hirap ba ibaba ang pride? Isipin mo na lang ang Panginoon. Siya yung nabibigyan mo ng kaluguran. Diba? Binabago tayo ng Panginoon. Pero nasa atin na lang kung tayo ay magpapabago. Amen po? Hinuhubog nga tayo ng Panginoon eh. Yung mga karakter natin. Ano bang pagkatao ko ngayon? Simula noon. Diba? Ano na nga ba? Yung pagkatao mo ngayon, kumpara sa dati, may nagbago ba? Amen! Meron pong nagbago. Hindi pwedeng wala. Meron, malaki. Nakita ko nga po sa post ni Pastora Lalen. Bigla ko lang po naalala ngayon. Ang liit pa po ni Pastora Kat. Ang liit pa po nila. Nandun po yata si Trisha, tapos si Sheila. Ang liit pa nila. Diba? So, ngayon, ang laki na ng pinagbago. Tumangkad, gumanda. Tama po? And, nag-iba yung hugis ng muka. Diba? Nagbago. Tama mo, sabi ni Kuya Wendell, diba? Di ko alam kung nakikinig ba siya rito eh. Diba? So, may mga pagbabago po na nangyayari sa buhay natin. Lalo't may relasyon po tayo sa ating Panginoon. Amen po? So, mga kapatid, ay meron pa po. Punta po tayo sa 1 Peter 5:9. Bago po natin basahin po yan, Sister Angel, pwede pong yung kanina, yung lion. Sister Angel? Okay po, wait lang daw po. Yung umaatungal.
Yun lang po yun. May kulang po. Ha? Okay, wait lang po mga kapatid. Pwede po ba pumikit po tayong lahat? And, Ate Angel, pwedeng pakilakasan niyo po. Tapos hayaan niyo po siyang matapos. Thank you po. Amen. Sige po, pare na po tayong tumilat. Mukhang si Mami Cheryl hindi natakot. Ano pong naramdaman niyo? Ikaw, anong naramdaman mo? Pwede po tayong sumagot, mga kapatid. Yung tanong, sagutin po natin. Amen? Ano po ba yung naramdaman nyo? Nakakakilabot. Isipin nyo po, kung yun ang kaharap nyo, at lalapain ka, ano kaya mararamdaman nyo? Di ba matatakot ka? Pag nakaharap nyo si Satanas, matatakot ka rin ba? Sabi po sa 1 Peter 5:9, huwag kayong matatakot sa Kanya. At magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Kung anon man po yung nararanasan nyo ngayon, hindi lang ikaw ang nakakaranas niyan. Amen po. Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Amen po. At magpakatatag ka. Ibig sabihin nun, sa laban mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Panginoong Jesus. Amen po. So mga kapatid, kung ikaw man po ay may nararanasan ngayon or dinadala, bit na napakabigat na pakiramdam. Meron kang hinanakit, sama ng loob, galit. Hindi ka magpatawad sa mga tao na nagkasala sa iyo. Napapagod ka na. Kapatid, huwag mong hayaan na gamitin yan ng kaaway para bumagsak ka. Bigay mo lahat yan sa Panginoon. Hayaan mo ang Panginoon ang siyang kumilos sa buhay mo. Huwag nating hayaan na ang demonyo ang kikilos sa buhay natin. Dahil kapag ang demonyo ang kumilos sa buhay natin, wawasakin niya tayo. Pero pag ang Panginoon, buo tayo. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoong Diyos, patuloy ka po naming pinasasalamatan at dinadakila sa aming buhay. Sa oras na ito, pinapatawad po namin ang lahat ng tao na nakasakit at nagkasala laban sa amin. Patawarin mo po kami sa lahat ng pagkakamali, sa lahat ng pagkukulang, at sa lahat ng pagkakasala po namin. Hugasan niyo po kami ng iyong banal na dugo mula ulo hanggang talampakan. Panginoong Diyos, ipinapanalangin po namin na palayain mo po ang aming mga kaluluwa mula sa kadiliman, mula sa negatibong hindi kalugod-lugod sa iyo.
sa pagiging mapagmataas sa mga bagay na pinangahawakan ng kaaway sa amin. Panginoong Diyos, tunay nga po na palayain mo po kami sa lahat ng bagay na hindi mo kalooban, sa kahirapan, sa kakulangan, sa lahat ng sakit, sa lahat ng bagay na nagpapahirap sa mga sarili po namin, sa lahat ng kasamaan, sa lahat ng pang-aabuso, sa lahat ng kaisipang hindi galing sa iyo, sa mga bagay na napupuna, nakikita at naririnig namin na hindi ayon sa kalooban mo, sa lahat ng pang-aakusa at paghahatol at pang-uusig ng ibang tao laban sa amin, sa lahat ng sama ng loob, sa lahat ng galit, sa lahat ng lungkot, sa lahat ng katanungan, sa mga bagay na bumabagabag sa amin, sa mga pagtatalo-talo at kaguluhan, sa lahat ng pangkukulam, sumpa, laban sa amin. At sa pamilya po namin, Panginoon, sinasawata po namin lahat ng gawa ng kaaway. Pinuputol po namin ang lahat ng koneksyon namin sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar, sa lahat ng gawain na hindi ayon sa kalooban mo. Panginoong Diyos, pinapalaya po namin ang aming mga sarili sa lahat ng kasinungalingan, sa lahat ng pandaraya, sa lahat ng tukso, sa lahat ng palilinlang ng dyablo sa buhay namin, Panginoon. Pinalalaya namin ang aming mga sarili, ang aming mga kaluluwa sa lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon. Ikaw lamang ang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw lamang ang kailangan namin, Panginoon. Tulungan mo kaming lumaban. Tulungan mo kaming maging matapang. Tulungan mo kaming maging matatag. Anumang hamon ng buhay na dumating sa amin. Mananatili kaming nakatayo, Panginoon. Maninindigan. At patuloy kaming maglilingkod sa iyo. Panginoon, salamat po sa lahat ng mga problema, pagsubok, suliranin na nararanasan namin sapagkat sa pamamagitan ng mga ito, Panginoon, nakikita namin kung paano mo kami pinatatatag, paano mo kami pinalalakas, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat po. Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na magpatawad. Mahalin ang mga tao na hindi kaibig-ibig. Tulungan mo kami, Panginoon, sapagkat kung kami lamang, Panginoon, hindi po namin kaya. Pero dahil sa tulong mo, magagawa naming mahalin ang mga tao na ito. Kaya, Panginoon, salamat po. Salamat po. Panginoon, dalangin namin, patuloy mong ihanda ang bawat isa sa amin. Magiging gising kami sa lahat ng oras. Magiging mapagbantay kami, lalong-lalo na sa lahat ng gawa ng kaaway. Tulungan mo kami, tulungan ang mga kapatid namin na nanangihina. Tulungan mo kaming ma-discern namin kung ano man ang mga problema ng mga kapatid namin at malaman namin, Panginoon, at ituro mo kung ano ang dapat naming gawin upang siya po'y patuloy na lumakas, patuloy na manumbalik sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. We love you, Jesus. We love you, Jesus. I love you, Lord Jesus. I love you, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.